government of the not pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving former president, involving the former president. So is he saying as a Justice Secretary, anong word ng, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a Justice Secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term ng ayaw ko yung stupid kasi masyado siyang gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyad. Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, di ba yung International Criminal Court, at according to Secretary Remulla, yung government imukuporto para dalhin yung mga witnesses na sila sa pag-start ng trial. So, your reaction? This is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila at para pang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas, tapos noong ikaw ay nanalo ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas, tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos sa kilo ng bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod.
pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Ano mas magandang scam? Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social na ano budol? Yun, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa meron na tayo, intellectually challenged. BP, yung reaction mo talaga yung sinasabi ni PBBM na no significant impact sa ating economy in Israel and Europe. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you. Hindi naman exaggerate sa Sona. Magiging acting vice mayor. The highest by percentage, no, the highest counselor who received the highest votes in percentage to the actual voters. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Oo. Kasi dati, 3rd district lagi kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati, di ba, si Congressman Unga, pero at ngayon, election na ito, hindi ko alam kung 1st district yun. BP, asa ka, kaya di ka mo salmot mo appeal sa Sona ni PBBM. Oo. Wala pa ko kibalo, asa ko ananadlaw, wala pa namon nahuman ang ako ang schedule. So, wala pa ko kibalo kung asa ko sa July 28. Tanaw na to, basta hindi magbago ako ang hunang-huna niya, mulingkod ko dito. Pangpagubot lang. Leaders but other governments, they would be willing to host the president. Wala. Hindi ko alam, sir. Sa totoo lang, ito ay discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, sa ito na ganito sa email sa Australian government, inquiry lang siya or clarification? Wala ko. Basahin ko na lang, no? BP, Australian government, pag ginaligan or something like that. Department of Foreign Affairs and Trade of I guess Australia kay ngano ang iyahang kuan ang iyahang telephone number is +61 tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that the Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third named country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte